Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho, update lang ho tayo rito kay isa sa congressman mambabatas ho, diyan sa House of Representatives na kung saan hindi ho pumirma sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Walang iba, palakpakan ho natin. Kong Busita, mga kababayan. Update lang ho tayo rito kay Kong Busita kung ano na ho ang mga pinagsasasabi niya sa kanyang mga goal kapag siya ay nanalong pagkasenador. Ito ngayon mga kababayan, after ho sabihin ho ni Kong Busita na kung saan anong mga dahilan bakit siya hindi ho pumirma dyan sa impeachment dyan sa House of Representatives na ngayon hawak na ho ng kamay ng Senado. Nasa ano raw siya, nasa meeting daw ho siya ng mga Muslim leaders. Pero nung sa pangalawang interview sa ibang programa, sabi niya kahit naman nandoon daw siya sa House of Representatives, present siya doon sa loob, hindi pa rin daw ho siya pipirma dahil ayon sa kanya, paniniwala niya, political daw ito. O ngayon mga kababayan, viral trending na naman ho si Busita na kung saan meron ho siyang sinabi, mga plano, mga gagawin niya pagka nanalo siyang senador. Meron siyang pinaplano sa mga bilanggo dito sa mga preso. Pakinggan natin mga kababayan kung kumbaga ito naman dito natin malalaman kung may mga kwenta ba, may mga silbi ba yung mga ipinapangako ng mga gustong tumakbo manalo bilang senador. Ito ho ang plano, ito ho ang isa sa mga plano ni Kong Busita pag siya ay nanalo. Pakinggan natin. Lahat tayo dumaan sa pagkabata. At lahat ng bata ay nangangarap ng maganda. Yung mga bilanggo, nangarap din. Naging bata yun Pero ano po ang nakikita natin sa pamantayan ng Diyos at batas? Hindi naman dapat sila tinatrato na parang hindi tao. Ano po ang gusto kong i-point out? Ang pasilidad po nila, masikip. Mas mapalad pa yung aking mga aso. Pag gustong matulog, makakatulog. Pag gustong yun na nga ang tanong diyan Kung Busita Alam mo itong mga ibang gumagawa ng hindi magaganda, gumagawa ng mga illegal na gawain. Sa totoo lang kung Busita itong mga ito, bago pa makagawa ng kasalanan ito, gumawa ng krimen, alam na nila ang estado ng kulungan Yun na nga nakakapagtaka kung Busita Itong mga nakukulong, mga nagiging preso, bago pa nakagawa ng kamalian, kasamaan, or yung iba dyan, nang-hold up, nakapatay, nang-rape, ganito, bago pa nakulong yung mga yan, alam na nila kung anong klase meron ang kulungan ng Pilipinas. Masikip, mainit, siksikan. Pero bakit kaya gumagawa pa rin sila ng mga ganong bagay-bagay, Eto mga kababayan, okay naman itong naiisip ni Kong Busita na isa ito sa mga isusulong niya na batas. Pero ang nakakapagtaka mga kababayan, mga ka-analyze, ganito ba kahina ang ating gobyerno or na kinakailangan ba talaga may manalo pang senador na ang mungkahi ganito para sa mga preso bago mangyari yan? Akala ko ba dapat natin unahin mga importante, mahalaga, pangunahing problema ng taong bayan, mahalang ganito, mahalang ganyan, mahalang ganito. Bakit naiisip yata ni Kong Busita ang unang-unahin mga isa sa mga gusto niyang isulong itong mga pasilidad, kulungan ng mga preso. Wala namang problema. Walang masama dyan. Okay yan. Pero alam ko mga kababayan, nangyayari na yan Kahit wala pang nagsusulong na batas dyan Actually, yung Quezon City Jail yata,
Dito sa may Quezon City ba? Sa may Kamyas, Kamuning ba yun? Ay, ewan ko kung yun ha. Merong isang kulungan doon na parang di ko alam kung sinarado na or inilipat na alam ko nilipat na yun eh. Maganda yun eh. Alam ko doon pa nga unang nakulong si Pastor Kibuloy. Bago siya nalipat sa Pasig. Oh, nakalimutan ko lang anong pangalan. Alam ko maganda yun eh. Wala ngang aircon doon kasi mahangin eh. Ano bang lugar yun? Saan bang nilipat yun? Alam ko may mga ginagawa na ang gobyerno diyan. Oh, okay naman sana sa akin 'yan. Pero para sa akin, hindi naman dapat kinakailangan pag may nanalo pang senador, yan pa ang i-push. Siguro naman kaya nang gawin ng gobyerno yan nang hindi na kinakailangang isabatas kasi simple lang ito eh. Simpleng lang ito kung busita eh. Marami pang wala ka na ba iba pwedeng maipus pa siya? Wala na bang pwedeng maibang i-push? Hindi ba kasi itong pagpapaganda ng mga kulungan, ano bang gustong kung busita? Ano bang gustong klaseng gano'ng kaganda o kasi baka naman yung iba diyan lalong sipagin. Baka naman lalong sipagin gumawa ng krimen, baka naman lalong hindi na matakot kasi maganda ang pasilidad. Tapos sobrang sarap na ng mga kasi nga ito nga nakakapagtaka mga kababayan itong mga taong ito bago gumawa ng krimen, alam na nila kung anong klaseng kulungan meron tayo pero bakit naglalakas loob pa rin sila gumawa ng krimen para bang hindi natatakot. Nanak ko, ayoko makulong lalo na diyan. Grabe ang sikip ng kulungan ng Pilipinas. Oh, ganito ganyan, mainit ganyan. Aba ang problema kasi mamaya, hindi ko naman sinasabing ayokong pagandahin palaki na iayos ang mga pasilidad kasi nangyayari na ngayon, inaayos na eh. 'Di ba tulad niya na sinasabi ko sa Quezon City may inilipat sa isang lugar maganda, unang pinagkulungan ni Kibuloy bago siya ilipat sa Pasig. Ang problema diyan baka pagka lalong nabalitaan nilang maganda na pasilidad mga kulungan sa Pilipinas, ay baka sipagin naman lalo itong mga gumagawa ng krimen or kung ano-anong illegal dahil baka sabihin, okay lang masarap naman ang buhay sa bilangguan. Baka ultimo itong mga taong wala nang natitiran, kusa nang magpakulong dahil maganda sa loob at libre pagkain sa sobrang ganda na. Sus, kaya ata yun. Wala bang ibang ikaw naiisip na kung busita na iba pa? Ako tingin ko kaya niya ng gobyerno, hindi na kailangan isabatas eh. Wala bang iba kung? Halimbawa, mag-isip ka ng batas na halimbawa walang pipiliin, gagawa ng pinakamalaking bahay, pinakamalaking shelter na talagang pwedeng puntahan ng mga tao kapag may nasalanta ng bagyo para hindi kung saan napupunta ng court. Hindi kung saan napupuntang simbahan. Kumbaga, isang malaking shelter sa Metro Manila na kung saan malaki na kapag halimbawa ang isang lugar ng Malabon, Navotas, Quezon City, halimbawa lumubog, ay doon ay pwede silang makatulog ng pang ilang araw. Tapos pag balik na ulit sila doon sa kanilang mga tinitiran. Kumbaga, yon, asilungan ng mga taong panahon na ang bahay, lugar nila ay binabaha. Para hindi naglalatag sa court ng mga kung ano-anong mang nilalatag dyan. Talagang tulugan. Di ba parang mas okay, Krisula po, Krisula. For Senator. Tuloy natin. Makakainom. Ang pagkain ng aso nating alaga, mas maayos pa kumpara sa mga preso. Hindi naman po ibig sabihin, gusto kong bigyan ng masarap na buhay itong mga preso. Bigay lang yung nararapat para sa kanila. Gawing maayos ang pasilidad at bigyan sila ng pag-asa na magkaroon pa ng bukas sa papaanong pamamaraan. Pwede naman po silang maging productive sa pamamagitan ng TESDA. Kung sila po ay may hilig sa
sa carpentry works, welding works, garments, and etc. I-train natin para Oh, okay din yan. Okay din yan. Kung busita. Na makapag-aral sila, mga sa TESDA, ganyan ganito. Pero, sana, syempre, hindi ko naman sinasabing wag na silang dapat maging marunong porkit nakakulong na. Pero, okay sa akin. Pero, sana man lang, bago natin intindihin yung nasa loob, mahirap kasi masyadong iintindihin yung loob, yung mga tagalabas na akin. Pwede intindihin mo muna natin yung nasa labas, yung mga talagang makakapagtrabaho. Kasi ang mahirap niyan, nakakapag-aral sila, ganito, ganyan. Tapos, lagi lang sila nandyan. Pagkalaya, gagawa ng ganito, babalik sa loob. Hindi rin magagamit yung pinag-aralan, panghanap buhay. Hindi ko naman sinasabing wala na silang karapatan matuto. Pero, sana sa akin, mas i-prioridad siguro natin yung mga tao dito sa labas, nasa laya. Na kung saan walang kakayahan makapag-aral. Kasi sila yung pinaka nandito sa labas eh. Di ba? Yun lang naman yung sa akin ha. Yun lang naman yung sa akin. Pero hindi ko naman sinasabi na wag nang pansinin yung mga nandiyan dyan sa bilangguan. Kasi nga, inuulit ko, nagtataka rin ako rito sa mga ito eh. Bago pa gumawa ng di magaganda yan eh. Lalo na ibang nagbebenta ng droga o ganyan ganito. Siguro naman bago makulong yung mga yan, alam na nila kung anong estado meron tayo sa kulungan. Pero walang takot. Gumagawa pa rin. Paano pa kaya pag lalong umayos na gumanda na yung lahat ng kulungan sa Pilipinas? Baka lalong di matakot yan dahil maganda ang tulugan, maganda ang pasilidad sa loob. Tapos sa mga pagkain, hindi na tulad dati, medyo may mga quality na talagang as in quality na. Parang as in mga talagang masasarap na lutong ulam na sa bahay. Baka nga sabi ko sa iyo, ultimo tambay sa labas na hindi gumagawa ng masama, mga nanlilimos lang. Baka sila na mismo gumawa ng paraan para makapasok lang sa loob. Mayroon lang matulugan pang araw-araw at makakain ng masarap araw-araw eh. Sobrang ganda eh. Kayo mga kababayan, survey nyo rito ha? Kung busita, kung pasado ba sa inyo ang ganyang gusto niyang i-push na batas kapag siya ay nanalo ng senador. Press 1 kung okay, kung press 2 kung medyo nagdududa kayo o hindi nyo gusto. Okay, maraming salamat mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po siya mantalangin yung lingkod Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kita tayo ulit mamaya. Bye-bye.